Mia, alam mo, ex-husband ko si Brian. At oo, hindi alam ni George yung mga ginagawa ko. Desisyon kong piliin na nagpapasaya sa akin. At si Brian iyon. Seryoso kong sabi, naguguluhan pa rin si Mia. Pero paano si George? Kabit mo si Brian? At alam mo nagkakasala ka sa asawa mo pero tinutuloy mo pa din ang pakikipagrelasyon mo sa kanya. Naitulos ako sa kinatatayuan. Hindi ka naiiba sa akin, Mia. Si Mia naman ang hindi makaimik. Alam niya ibig kong sabihin. May asawa sa Alex pero nagawa mo makipagrelasyon sa kanya kahit na alam mong pamilyadong tao siya. Huwag mo ibaling sa akin na parang ako lang ang nagkakasala dito, Mia. Nasasabi ko ang mga bagay na ito dahil minsan ko nang nakita si Alex na pumunta sa suite ni Mia. Nung una nagtaka ako kung bakit pero nung naabutan ko silang naghahalikan, nabuo sa isip ko na baka may tinatago din silang relasyon. Kamukha mo si Helen. May posibilidad na ginagamit ka lang ni Alex dahil kamukha mo ay yumaon niyang asawa. Huwag kang mag-alala, Mia. Alam kong ginagawa ko. Naglakad ako hanggang sa magkaharap kami. Masaya ako, Mia, sa tuwing kasama ko si Brian. Alam ko na ganoon din ang nararamdaman mo sa tuwing kasama mo si Alex. Yung tipong wala na sa isip mo na tama pa ba o mali ang lahat ng nangyayari. Basta maiparamdam mo sa taong mahal mo kung gaano mo siya kamahal, kahit na sa iba'y mali. Hinawakan ko ang kamay niya. Sana'y atin-atin lang ito, Mia. Sana, huwag na itong makarating kay George. Ngayon lang ulit ako sumaya, Mia. Huwag mo naman sana ipagkait sa akin na maging masaya. Hindi ko na hinintay pa ang sasabihin niya. Umalis na ako sa kitchen. Nakita ko si Sam na paakyat sa second floor nitong rest house. Nagtaka ko dahil mukha siyang galit at namumula pa ang ilong na tila kagagaling lang sa pag-iyak. Isa na walang bahala ko na lang nakita. Naabutan ko silang kumakain na. Teka, nasaan si Sam? Tanong ni Brian. Inayos ni Zach ang plato ng anak at sinandukan ng pagkain. Nakita ko siyang paakyat sa second floor. Saad ko. Lahat sila'y napatingin sa akin. Pagkatapos namin kumain, nagdesisyon silang mag-movie marathon. Pagkatapos namin mag-swimming. Inabot kami ng gabi sa panonood. Nakita ko na sinabihan ni Zach ang anak ni Zaira para gisingin si Sam na kanina pa hindi bumababa. Pagdating ng 7 p.m, nagsibalikan na ang ilan sa hotel. Ang tanging natitira na lang dito ay si Alex na kasama ang anak. Si Mia at Elise. Nagpaiwan din ang hitad. Ako at si Brian. Magkatabi pa nga kami ng kwarto. Napansin ko na hindi kinikibo ni Brian si Elise kahit anong gawin ng babae. Pinaghanda kami ng masarap na dinner ni Mia. Kahit na meron kaming hindi pagkakaunawaan kanina, mabait pa rin siya sa akin. Just like my best friend Helen. Masaya ako na hindi siya nagalit sa akin dahil sa pag-uusap namin. Nag-half-bath ako pagkatapos namin kumain. Tinawagan ko ang mga bata at kinamusta sila. Alam ko na babantayan sila na maayos dahil nandoon si George. Ipinatong ko sa side table ang phone ko at nahiga. Hindi pa ako dinadalaw ng antok kaya nakatitig lang ako sa kisame. Maraming pumapasok sa isip ko sa sandaling ito. Kung hindi kami naghiwalay ni Brian, ano kaya ang buhay namin ngayon? Ramdam ko na totoo ang mga sinasabi at pinapakita niya sa akin. Alam kong may katapusan din ang kaligayahan ko. Nalalapit na ang araw na dapat ko na siyang kalimutan. Tumagilid ako at pumikit. Natatakot ako sa posibilidad na dumating ang araw na malaman ni Brian na anak niya ang kambal, na may anak kami. Ano kaya mangyayari sa amin kapag umalis na kami sa lugar na ito? Babalik na ba ako sa dating ako? Babalik ako sa dati na hindi siya kinikibo o kausapin man lang? Paidlip na sana ako na may mga bisig na pumalibot sa akin. Hinayaan ko lang siya sa gusto niyang gawin. Brian, anong ginagawa mo dito? Pinaharap niya ako sa kanya. Dumilat ako para matitigan siya. Huwag ka mag-alala. Walang nakakita sa akin. I miss you so much. Dahan-dahan bumaba ang labi niya papunta sa labi ko. Hey, Mom. Hinagan ko sa pisngi si Mommy nang pagbuksan niya ako ng pinto. Nasaan ang mga bata? I ask. Nasa room nila. Kumain ka na ba? Ipaghahanda kita. Anya. No need, Mom. Kumain ako sa labas. Pupuntahan ko lang yung mga bata. Tumango si Mommy. Pinihit kong pabukas ang pinto. Nagulat ako na may batang babae na sumalubong sa akin. Hi, little girl. Kumunod ang noo ng bata. Kawawa naman ang batang ito. Ginawang coloring book ni Jenny. Kalat kasi ang make-up sa buong mukha niya. Siguradong kinuha ni Jenny ang make-up ng mommy niya. I'm not a little girl. It's me, Dad. Jerome. He said.
Nang ma-realize kong sinabi niya, hindi ko mapigilang mapabunghalit ng tawa. Mas lalong kumunot ang noo ni Jerome. Pilit kong pinipigilan ang pagtawa. What happened to you? Lumabas mula sa likod niya si Jenny. Hi, Daddy! Kumaway pa si Jenny sa akin. Sa pagkakatanda ko, ayaw na ayaw ni Jerome na nilalagyan siya ng kung ano-ano sa mukha ng kambal niya. Nakapagtataka lang na pumayag siya sa gusto ni Jenny. Magpalit ka na, Jerome. Pero bago yun, kuhanan muna kita para makita ng mommy mo. Agad kong inilabas ang phone ko at pinicturan siya. No, Dad! Sigaw niya. Pilit niyang kinukuha sa akin ang phone ko. Tawa ko ng tawa habang siya naman ay nakabusangot. Pinagpalit ko na ng damit si Jerome. Naisip ko, si Angel. Kamusta na kaya siya sa resort? Siguradong kasama niya sa mga oras na ito si Brian. Marupok pa naman si Angel pagdating sa ex-husband niyang si Brian. Sana lang maisip ni Angel lahat ng paghihirap niya sa kamay ni Brian. Hindi ko makapapayag na saktan niya ulit si Angel. Hindi ko mapigilan ang mapabunghalit ng tawa dahil sa ipinadala na picture ni George sa akin. My son wearing a dress. His face was full of makeup. Alam kong si Jenny ang gumawa noon sa kuya niya. I miss my kids. Nasasabik na ako makasama sila. Ito ang huling araw ko dito sa resort. Nanatili na muna ako sa kwarto ko at hindi umalis. Inilok ko din ang pinto para hindi siya makapasok. Si Brian ang laman ng isip ko. Hindi ko mawari ang nararamdaman. Ayokong umalis na parang walang nangyari sa pagitan namin. Gusto kong makasama siya araw-araw pero paano ko magagawa iyon? Kung pagkatapos ng araw na ito kakalimutan ko na siya at babalik ako sa dati kong buhay na hindi siya kasama. Nasasaktan ako sa tuwing naiisip ko na hindi ko na maipaparamdam sa kanya na mahal ko siya. Tanga nga siguro ako dahil pinipilit ko ang sarili na mahalin pa siya at iparamdam pa sa akin ni Brian kung gaano niya ako kamahal. Gusto ko maniwala na kaya siya lumalapit sa akin at sinasabi niyang mahal niya ako dahil yun talaga ang nararamdaman niya para sa akin pero sa tuwing iniisip ko ang nakaraan, hindi ko kayang maniwala na bukal sa puso niyang ginagawa ang lahat ng iyon na pwedeng parte lang iyon ng mga plano niya para saktan ako. Minsan ako nagpaloko sa kanya. Sana naman sa pagkakataong ito, totoo ay pinakita niya sa akin. Alam ko sa panandali ang nakasama ko siya, naramdaman ko kung paano muling sumaya. Naisipan ko lumabas na sa kwarto. Dala-dala ko ang mga gamit ko. Magpapaalam na ako kay Mia. Gusto ko siyang pasalamatan sa mga kabaitan na ipinakita niya sa akin. Mia is preparing breakfast. Lumapit ako sa kanya nang hindi niya napapansin. Malawak ang ngiti ko nang tumingin siya sa gawi ko. Napahawak pa siya sa dibdib. Nagulat ko ata siya. Angel, you scared me, she said. I chuckled. I hugged her tight. I'm gonna miss her so much. Hindi ko akalain na makakahanap ako ng kaibigan sa kamukha ng kaibigan ko. Noong una, umaasa ako na sana siya si Helen, pero napagtanto ko na magkaiba sila. Kahit na ganoon, meron pa rin silang pagkakahalin tulad ng kaibigan ko at yun ay nagmamahal sila ng parehong lalaki. Kaibigan na rin ang turing ko kay Mia. Mabuti na lang at nakilala ko siya. Napakabuti niyang kaibigan. Hindi ko makakalimutan na naging parte siya ng buhay ko. Thank you for everything, Mia. Sana hindi lang ito ang huli natin pagkikita. She cupped my face. Oh, what are you saying? Alis ka na ba? Bakit parang biglaan? Hindi ba pwede magstay ka pa ng ilang araw dito? I smiled at her. Hindi na, Mia. Babalik na ako ng Maynila. Salamat, Mia, sa lahat ng nagawa mo para sa akin. She smiled. Don't mention it. Magkaibigan tayo, di ba? I nodded. I need to go. Pupunta na muna ako sa hotel para makuha ang ilang gamit ko. Umalis na ako sa dining table. Huminto ako sa paglakad nang tawagin ako ni Mia. Angel, sana magkita tayo kapag bumalik na ako sa Maynila. Marami akong gustong ikwento sa'yo. Ngumiti ako. Okay, sabi mo eh. Muli ako nagpatuloy sa paglakad hanggang sa makarating ako ng hotel. Agad ako nag-impake ng mga gamit ko. Nang masiguro kong okay na, lumabas na ako ng hotel room. Nagulat ako nang lumabas si Brian. Napako ang tingin niya sa mga dala ko. I look away. Dalagpasan ko siya pero napigilan niya agad ako. Where are you going? He said. I'm leaving. Hindi pa din ako tumitingin sa kanya. What? Why? Look at me, Stacy. I shook my head. Nag-uulap ang paningin ko. Please, Stacy.
Look at me. What's wrong? May problema ba tayo? Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Iniiwasan mo ko. I let out a deep sigh. Umarap ako sa kanya. Pinipigilan ko ang sariling sugurin siya ng mahigpit na yakap. I'm sorry. Uuwi na ako. Hindi ito tungkol sa'yo. May usapan kami ni George na ilang araw lang ako magstay dito. Paliwanag ko. Hindi ba pwede magstay ka pa ng ilang araw dito? Umiling ako. Then, let me drive you home. He smiled. What? No need, Brian. No, I insist. Simpleng sagot niya. Wait me here. Pumasok siya sa loob ng hotel room niya. Katulad na sabi niya, hinintay ko siya. Makailang minuto lang ay lumabas na din si Brian at may dala ng backpack. Wait, ano yan? Takang tanong ko. Ngumiti lang siya sa akin. Wala nang saysay na magstay pa ako dito kung wala ka na. Anya, hinawakan niya ang kamay ko at pinagsalikop ito. I can't stop myself to smile because of his gesture. So, let's go? I smiled and nod. Masaya ako na sa huling araw ay nakasama ko siya. Sabay kami umalis ng hotel. Dala niya ang kotse. Pinagbuksan niya ako. Pumasok na ako sa loob ng kotse. Nakangiting bumaling ako sa kanya pagkatapos niyang pumasok sa sasakyan. Kinuha niya ang kamay ko, tumalik sa likod ng palad ko. Parang nagiinit ang pisngi ko sa ginawa niya. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. I heard him chuckled. Gamit ang isang kamay niya, ipinaharap niya ako sa kanya. Dumukwang si Brian at hinalikan ako sa labi. Agad akong tumugon sa halik niya. Naging masaya ang biyahe namin ni Brian. Walang oras na hindi niya ako napapatawa. Kumikab ako. Napatingin sa akin si Brian. Inaanto ka ba? He asked. Oo eh. Sagot ko. Then sleep. Gigisingin na lang kita kapag nakarating na tayo. Anya na nakangiti. Thank you. Ipinikit ko na ang mga mata hanggang sa dalawin na ako ng antok. Hindi ko mapigilang mapangiti habang nakatingin kay Stacy. Nung nakasalubong ko siya pagkalabas ko ng hotel room, nagtaka ako kung bakit dala niya mga gamit niya. Nang sabihin niyang aalis na siya ay nakaramdam ako ng lungkot. Akala ko aalis siya nang dahil sa akin. Nagkamali ako. I thought may nagawa akong mali sa kanya na siya ikinagalit niya, kaya siya nagdesisyong bumalik na ng Maynila. Sa nakalipas na ilang araw na kasama ko siya, hindi sumagi sa isip ko na may pamilyang dapat uwian si Angel. Selfish mang pakinggan, gusto ko siyang ipagdamot. Nasa akin lang ang buong atensyon niya. Nagpresenta kong ipag-drive siya para may pagkakataon pa akong makasama siya. I want her to remember me always. Sa pamamagitan man lang nito, gusto kong guluhin ang isip niya dahil gagawin ko ang lahat para bumalik lang siya sa akin. Naalala ko si Leigh. Magmula na nagpunta ako sa resort, hindi ko pa siya nakakausap kahit na si Mom. Tumingin ako kay Stacy. She's sleeping. Kinuha ko ang phone at tinawagan si Manang. Hello Manang, kamusta si Leigh? Tanong ko. Naku sir, mabutit na patawag ka. Inaapoy na lagnat si Leigh. Anya, bigla akong nag-alala. Pauwi na ako Manang. Ikaw na munang bahala kay Leigh. Mas binilisan ko pa ang pagdodrive. Nagmulat ng mata si Stacy. Umayos siya ng upo. Malapit na ba tayo? Tanong niya. I'm sorry Stacy. Hindi mo na kita mayahatid sa bahay mo. May emergency kasi. May sakit si Leigh, kailangan ko umuwi. Halos makalimutan ko na si Leigh dahil mas naituon kong atensyon kay Stacy. Sana'y okay lang ang anak ko. Naku, ganun ba? Okay lang, naiintindihan ko. Sagot niya. Dumiretso ako sa bahay at nang makarating kami, bumaba agad ako ng sasakyan. Magkahawak kaming pumasok sa loob ng bahay ni Brian. Umakyat kami sa ikalawang palapag ng bahay. Pumasok kami sa kwarto. Sa pinto ay may nakalagay na pangalang Leigh. Lumapit agad si Brian sa batang nakahiga sa kama. Nakasunod lang ako sa akin niya. Hinawakan niya ano ng bata at tumingin sa matandang babae na inaayos ang gamot sa bedside table. Sir, mabuti naman at nandito ka na. Pasensya na dahil kailangan ko na din umuwi dahil walang mag-aalaga sa apo ko. Anya, tumango si Brian. Salamat Manang, ako na bahala kay Leigh. Uminom na ba siya ng gamot? Umiling ang matanda. Hindi sir, ayaw niyang uminom nang malaman niyang darating ka. Ang gusto niya ikaw magpainom sa kanya. Sir, alis na ako. Umalis na matandang babae. Ngumiti siya sa akin nang magkaharap kami.
Lumapit ako kay Brian. Kinuha ko ang gamot sa bedside table at ibinigay sa kanya. Ginising niya ang bata. Nagmulat ng mata si Lay. Ngumiti siya nang makita si Brian. Daddy? Paus na sabi ng bata. Drink your medicine para gumaling ka kaagad. Saad ni Brian sa bata. Tumango si Lay. Inalalayan niya si Lay sa pag-inom ng gamot. Ang galing naman ng baby ko. Sige, matulog ka na muna. Nakangiting-an niya. Sinunod ng bata ang sinabi ng ama. Tumayo na si Brian at lumapit sa akin. Labas muna tayo. Magkahawak kamay kami lumabas ng kwarto. Dinala ko ni Brian sa kabilang kwarto. Stay here for tonight. I want you to be safe. Hindi kita papayagan na umalis ngayong gabi. Seryosong anya. Pero Brian, he cut me off. Makinig ka sa akin. Gusto ko ako maghahatid sa'yo pa uwi. Lumapit siya sa akin at mabilis akong hinalikan. Good night. I smiled. Umalis na siya sa kwarto. Nahiga ako sa kama hanggang sa dalawin ng antok. Kinabukasan nagising ako dahil sa mahinang paghagikik. May humahalik sa pisngi ko. Agad akong napabangon. Nakangiting si Lay ang nabungaran ko. Ngumiti sa akin ang bata na siya namang nginitian ko din. Good morning, Mommy. Nagulat ako sa itinawag niya sa akin. Good morning din. Yumakap si Lay sa akin. Ginantihan ko ang yakap niya. Dad is cooking breakfast for us, Mommy. Let's go downstairs. Ayan niya sa akin. Okay. Nag-aalangan akong napangiti. Hindi ako sanay na tinatawag akong mommy nang hindi ko anak. Mahigpit ang hawak sa akin ng bata. Nakikita ko na sobrang saya niya. Sa sobrang saya niya, napatakbo na siya papunta sa kitchen. Wala akong magawa kundi ang tumakbo na din dahil magkahawak kami. Nabungaran namin si Brian na busy sa pagluluto. Daddy? Pukaw ni Lay sa atensyon ng ama. Hey, princess. Tumakbo ang bata papunta sa direksyon niya. Minuhat siya ni Brian. Hinalikan siya ni Lay sa pisngi. Natutuwa ako makita ang sandaling ito. Naisip ko ang kambal. Ganito rin ba ang gagawin nila sa daddy nila? Daddy, I'm hungry. Lay pout. Brian kissed Lay's cheek and looked at me. Gutom ka na rin ba? He asked. I slowly nod. I'm done cooking so let's eat. Ibinaba ni Brian ang bata sa upuan habang ipinaghihilan niya ako ng upuan. Nagpasalamat ako sa ginawa niya. Sinandukan ng pagkain ni Brian si Lay. Inunahan ko na si Brian. Balak niya din kasi akong bigyan ng pagkain. Maganong kumain ang bata. Kinamusta ni Brian si Lay kung may sakit pa ba siya. Umiling lang ang bata sa tanong ng ama. Mukhang wala na itong sakit. Sinusubuan ni Brian si Lay. Bumaling ang atensyon sa akin ng bata. Mommy, subuan mo din ako. Nakapaut na niya. Natawa ko dahil sa pagpapakit nito. Ngumiti sa akin si Brian. Kinuha ko sa kanyang kutsara na may lamang pagkain. Sinubuan ko si Lay. Mommy, subuan mo din si Daddy. Pumagikik pa siya nang sabihin iyon. Pumaling ang atensyon ko kay Brian. Ngumisi siya sa akin at ibinuka ang bibig. Tinaasan ko siya ng kilay pero hindi niya iyon pinansin. Sige na, Mommy. Udyok sa akin ni Lay. Wala akong nagawa kundi ang gawin ang gusto niya. Pangiti-ngiti si Brian habang umunguya nang isinubo ko sa kanya. Natutuwa ako kay Lay. Nakikita ko sa kanya ang mga anak ko. Sana ganito din sila ng daddy nila. Kung sana may lakas ako ng loob na sabihin sa kanila ang totoo, magkakasama sana sila. Mararanasan din ng mga bata kung paanong magmahal ang daddy nila. May part sa akin na gusto kong aminin kay Brian ang tungkol sa bata pero nagdadalawang isip ako. Paano ko makilala niya ang mga bata tapos iwan niya kami ulit? Ayokong masaktan ng mga bata. Tinulungan ko si Brian sa pagliligpit ng pinagkainan namin. Si Lay naman ay nagpunta ng sala at doon naglaro. Pagkatapos nito, ihatid na kita. Ngumiti ako kay Brian. Salamat. Nag-focus ako sa pagpunas ng plato. Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ni Brian sa likod ko. Thank you, he said. Umarap ako sa kanya. For what? Takang tanong ko. For staying here with us. I smiled and cupped his face. You don't need to thank me, I said and smiled at him. About Lay, pasensya ka na dahil tinatawag kanyang mommy. Ay niya. Bahagi ako natawad sinagot siya. Ano ka ba? Walang problema sa akin. Sagot ko. May naalala ko. Huminga ako ng malalim.
Kanina ko pa ito iniisip pero hindi ko magawang sabihin kay Brian. Hey, what's wrong? Napansin ni Brian ang pananahimik ko. Silay. Panimula ko. Kumunod ang noo niya. What about her? Anak niyo ba ni Elise, Silay? I ask. Napatigil si Brian. Mataman niya akong tinitigan. Please answer me. Anak niyo ba, Silay? Ngumiti siya't niyakap ako. Hinalikan niya ako sa noo. Lay is my adopted daughter. Naguluhan ako. Paano? Di ba buntis si Elise sa anak niyo na umalis ako? Naguguluhan ako, Brian. Don't think too much. Oo, buntis nga si Elise noon pero hindi ako ang ama. At si Lay, anak siya ng malapit sa akin. Patay na mga magulang niya. I'm so wasted back then. With the help of Lay, unti-unti kong nabuo ang sarili ko. Paliwanag ni Brian. Niyakap ko siya ng mahigpit. Masaya kong malaman na walang anak si Brian sa ibang babae. Mommy! Daddy! Humiwalay ako kay Brian nang sumigaw si Lay. Nasa pinto ang bata at masayang nakatingin sa amin. Tumakbo siya sa amin at tinawakan ng mga kamay namin. Let's play po! Masayang anya. Wala kaming nagawa ni Brian kundi ang pumayag. Inabot kami ng tanghali sa paglalaro. Masaya ako na nakasama si Lay. Nagpaalam ako kay Lay na aalis na. Sinama namin siya dahil walang magbabantay sa kanya. Nasa harap kami ng bahay. Mabuti na lang at wala si George. Nangingilid ang luha niya na magpaalam ako sa kanya. Mommy, dito ka na lang kasama ni Daddy. Pagmamakaawa niya. Tumingin ako kay Brian. Hindi pwede baby kasi hinahanap na din ako sa amin. Kapag may time ako, bibisitahin kita. Pangako ko. Tumigil na siya sa pagsinghot. Talaga po? Promise po yan ha? Tumungo ako. Yes, promise ko yan sa'yo. Niyakap ko muna sa Lay bago lumabas ng sasakyan. Lumabas ng sasakyan si Brian. Huminga ako ng malalim. Sana hindi itong huling araw na magkikita tayo. Masuyo akong ngumiti. Pinigilan ko ang sariling umiyak. Dahil alam ko sa oras na ito tapos na kami. Kung ano man ang namamagitan sa amin. Sige Brian, mauna na ako. Niyakap niya ako ng mahigpit. I love you, Stacy. Bulong niya sa tenga ko. Kumalas na siya sa pagkakayakap sa akin. Bumalik na si Brian sa sasakyan. Kumaway ako sa kanila. Akmang maglalakad na ako nang may magsalita. Angel. Nanandig ang balahibo ko sa katawan nang may tumawag sa akin. Sa pagbigkas pa lang niya ng pangalan ko, alam kong galit siya. Bumalik ako sa kwarto Lily pagkatapos kong ihatid si Stacy sa kwarto na inilaan ko para sa kanya. Sobra ako nag-aalala kay Lay. Iniisip ko nga na dalhin ko na siya sa ospital. Nakausap ko si Mom na hindi siya makakarating sa bahay dahil hindi siya pinayagan ni Dad. Masyado na ding malalim ang gabi. Obsermahan ko muna daw si Lay at kung hindi tatalab ang gamot na pinainom ko, dadalhin ko na ang bata sa ospital. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto para hindi magising si Lay. Lumapit ako sa kanya at naupo sa gilid ng kama. Hinaplos-aplos ko ang buhok niya. Malaki ang naitulong ni Lay sa buhay ko. Naging daan siya para baguhin ko ang buhay ko. Daddy? Nagulat ako nang magsalita siya. Princess, masakit pa rin bang ulo mo? Dadalhin na ba kita sa ospital? Umiling lang ang bata sa mga tanong ko. Daddy, sino yung girl na kasama mo? Tanong niya. Masuyo ko siyang hinalikan sa noo. She's Stacy, my wife. Nakatitig sa akin ang bata. Bakit ngayon ko lang siya nakita, Daddy, kung wife mo siya? Naguguluhang tanong ng bata. Kasi galit siya sa akin. May malaki akong kasalanan sa kanya kaya siya umalis at iniwan ako. Paliwanag ko. Bakit ka kasi nagkaroon ng kasalanan sa kanya? Di sana may mommy ako matagal na. Anya. Hinaplos ko ang pisngi ng bata. Daddy, can I call her mommy? Dagdag niya pa. Tumango ako na siyang lalong ikinangiti niya. Yay! Thank you, Daddy. I love you. I love you too, Princess. Now rest para gumaling ka kaagad. Sunod-sunod siyang napatango. Nakikita ko na sobrang saya ni Lay. Bakit nga ba kasi ako nagpadala sa galit ko? E di sana hindi na ako nahihirapan ngayon. Sana kasama ko pa ang babaeng mahal ko.
Marami akong pagsisisi sa buhay ko na kahit kailan ay hindi ko na mababago pa. Why are you sad? Lumapit ako kay Leia. Nakita ko siyang mag-isa sa sofa kaya nilapitan ko siya. Mukhang malalim ang iniisip niya. I miss Mom Stacy, she said. Tumabi ako sa kanya. Busy lang siguro siya kaya hindi ka pa niya nabibisita. Sagot ko. Ang totoo nga niya, nag-aalala ako na baka layuan niya ako. Lalo na ngayon na wala akong karapatan sa kanya. Ilang araw ko na siyang hindi makontak. Napapaisip nga ako kung pupuntahan ko ba siya para malaman ko kung ano nang lagay ni Stacy. Gustong gusto ko siyang makita pero alam kong hindi pwede. Na kay Stacy na iyon kung gusto din ba niya ako makita. At sa tingin ko yun na ang huling araw na makakasama ko siya. Mas priority ni Stacy ang sarili niyang pamilya. Hindi ako o si Leia. Nakikihiram lang ako ng oras. Maghihintay ako kahit matagal basta alam kong hindi ako kakalimutan ni Stacy. Babalik siya at naniniwala ako doon. Gusto mo ba lumabas tayo? Tanong ko kay Leia. Agad siyang tumingala at tumitig sa akin. Pwede po ba, Daddy? Sa pagkakataong ito'y nakangiti na siya. Kumpara kanina na hindi maipinta ang mukha niya. Oo naman anak, magbihis ka na para makaalis na tayo. Sabi ko, agad siyang tumalima sa utos ko. Sumunod ako sa kanya sa kwarto niya. Tanawagan ko si Marcus, Zach at John para magkita-kita kami sa cafe. Pumayag ang mga kaibigan ko. Wala si Alvin dahil nagpaiwan pa siya sa resort. Alam kong hindi ang bakasyon ang dahilan kung bakit mag-stay pa siya doon. Kami magkakaibigan ay walang lihim na hindi nabubunyag. Umamin sa amin sa Alvin na mahal niya na si Mia. Binalaan ni Zach sa Alvin na huwag sasaktan si Mia. Hindi lingid sa kaalaman namin na kaya nasasabi ni Alvin na mahal niya si Mia ay dahil kamukha ito ng lumaon niyang asawa. Naputol ang malalim kong pag-iisip na lumapit na sa akin si Leia na nakabihis na. Daddy, let's go! She said while smiling. Binuhat ko siya. Kinis niya ako sa pisngi. Sobrang sweet na bata ni Leia. Napalaki ko siyang malapit sa mga taong nasa paligid niya. Mabait at maasikasong bata sa Leia, kaya kahit na sino'y gustong gusto siya. Laking pasasalamat ko na siya ang dumating sa buhay ko ng mga panahong sobrang down ako. Umalis na kami ng bahay pero bago iyon, sinigurado kong safe ang bahay habang wala kami. Nakikita kong masaya si Leia. Sa pamamagitan man lang nito'y maibsan ang lungkot niya. Alam kong miss na niya si Stacy kahit kakikilala lang nila. Naging malapit agad ang loob ni Leia kay Stacy. Masaya ako dahil doon. May kinikilala ng ina si Leia at yun ay sa katauhan ni Stacy. Miss na miss ko na siya. Pinipigilan ko lang ang sariling kitain siya. Alam kong hindi matutuwa si Stacy kapag nakita ko. Nagpark ako nang makarating kami ng cafe. Kita ko pagkababa sa kotse ang mga kaibigan ko sa loob. Nagtatawanan si Zach at Marcus. Inalalayan ko sa pagbaba sa Leia. Kita ko ang excitement sa akin niya. Matagal-tagal din niyang hindi nakita at nakasama mga kaibigan ko. Sumalubong sa amin si Marcus at Zach. Agad na binuhat si Leia. I miss you, Tito Marcus. Nagkamustahan ang dalawa habang papunta kami sa event room. Kita ko mula sa sliding door ang kaibigan kong si John. Hindi ko mapigilan ang sariling mapatingin sa kabilang event room. Bro, pasok na. Bumaling ang atensyon ko kay Marcus. Oh, ayun na pala kayo. Saad ni John at tumayo. Nakipag-bro hug ako sa kanya. Kumpleto ang barkada. Pwera lang kay Alvin. May malakas na tawa ang nanggaling sa kabilang event room. Tumigil sa pag-iingay si John. Mukhang ang saya-saya nila. Anya, tumangutango ang mga kaibigan ko. Tumayo si Marcus. Saan ka pupunta? Tanong ko. Napatingin sa kanya ang lahat. Pupuntahan ko lang sa Celine. Sagot niya. Ako din. Sumunod si John sa akin niya. Bumaling ang tingin ko kay Zach. Nasa kabila din ba si Sam? I ask. Oo. Nandun din si Stacy. Sagot niya. Daddy, I want to see Mom Stacy. Bumaba ang tingin ko kay Leia. Ninadaan ko siya at tinawakan sa kamay. Lumabas na din kami ng event room at nagpunta sa mga girls. Naabutan namin sila na tahimik habang kauupo lang ng dalawa sa mga partner nila. May bakanteng upuan sa tabi ni Stacy kaya doon ako naupo. Hindi siya makatingin sa akin. Ano ba kasing ginagawa niyo dito? Sa wakas may nagsalita din.
Nakaangat ang isang kilay na Ray habang isa-isa kaming tinignan ng mga kaibigan ko. Walang nagsalita sa amin. Mommy! Tawag pansin ni Lay kay Stacy. Agad namang napatingin si Stacy sa bata. Masuyo niyang nginitian. I miss you, Mommy! Niyakap niya si Stacy. Napatitig sa akin si Stacy. I'm sorry, Lay, kung hindi kita nabibisita, katulad ng pangako ko. Naging busy kasi ako kaya wala akong pagkakataon para makausap ka. Anya sa bata. Okay lang po, Mommy. I understand.